At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At ito ay tignan nga natin itong mga nakita at napansin ng One Piece community natin sa chapter 1099. At so ayan, bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung sa notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yan lang naman po at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito nga natin yan sisimulan kay Haring Bakery at sa ginawa niyang pagsunog dyan sa village niya sa may Sorbet Kingdom. At so dito ay makikita nga na habang nasusunog etong village ay masayabang pinagmamasdan yan o pinanonood yan ito ni Haring Bakery. At so now, etong ginawa ni Haring Bakery ay sinasabi na inspired yan sa real life event nga na nangyari din dito sa atin. At eto nga yung time na kung saan etong si Emperor Nero ay pinagmamasdan niya, pinanonood niya lang etong Rome habang nasusunog yan. So dito ay sinasabi nga na etong si Emperor Nero talagang sinunog niya o pinasunog niya etong Rome nang sa ganun ay mabago niya yan. So katulad dito kay Haring Bakery, sinunog niya rin etong village dyan sa may Sorbet Kingdom, lalo na yung dun banda sa may south kasi nga gusto niyang baguhin etong Sorbet Kingdom. So parang katulad nga dito sa ginawa nga ni Emperor Nero. At so ayan yung para dito sa side ni Haring Bakery. At so now ay punta naman tayo ngayon dito sa side ni Bonnie. So alam natin na nabanggit nga ni Bonnie na kapag lumaki-laki na siya ay gusto niya nga rin na mag-travel kasama etong si Kuma. But then suddenly ay biglang nakain niya nga accidentally etong Toshitoshinomi. So hindi nga alam kung paano nakain ni Bonnie yung devil fruit at saka kung paano napunta dyan sa may Sorbet Kingdom itong devil fruit na Toshitoshinomi. So parang biglang tumubo na lang dyan. Pero kung babalikan nga etong paliwanag ni Dr. Vegapunk kung paano nagsimula etong mga devil fruit ay diba sinabi niya nga dyan na etong devil fruit ang pinagmulan niyan ay yung hope at desire ng mga tao. So kaya nga ngayon ay sinasabi na mukhang etong Toshitoshinomi ay parang pinili talaga etong si Jewelry Bonnie yung makakain dito. Kasi nga diba lately ay sinasabi nga na etong mga devil fruits na to ay parang may kanya-kanyang will yung mga yan lalo na yung Zoan type. At so now, it so happen na itong si Bonnie nga ay nakain itong Toshitoshinomi. At perfect nga itong Toshitoshinomi dito kay Bonnie. Kasi nga diba itong Toshitoshinomi ay binibigyan yung user nito ng kakayanan na manipulahin yung edad niya. Which is, pasok na pasok dito yan kay Bonnie. Kasi nga diba gusto ni Bonnie na kapag tumanda na nga siya o lumaki-laki siya ay maglalayag siya kasama itong si Kuma. At so maliban pa dyan, in connection pa rin dito kay Jewelry Bonnie, sa mga nakalipas na chapter ay nakita nga natin itong sila Nico Robin na naglalakad dyan sa laboratory nila Dr. Vegapunk. At dito nakita niya nga itong mga organs na to. So dito tanong ngayon ni Robin kung ano yung mga yan. At sang sabi nga ni Atlas ay mga organoids itong mga to. So mga artificial na organs na ginawa nila Dr. Vegapunk. So pagdating dito ay parang medyo weird kasi nga bakit may ganyan dito sa laboratory nila Dr. Vegapunk? Para saan yan? Pero dito nga sa chapter 1099 ay parang nabigyan na ng linaw yan. Kasi nga nabanggit ni Dr. Vegapunk kay Kuma na posibleng gamutin itong sakit ni Bonnie sa pamagitan ng cell transplant. So mukhang ayan na yung sagot kung bakit may mga organs dyan sa laboratory nila Dr. Vegapunk. So parang ayan yung gagamitin if ever man na magsagawa itong si Dr. Vegapunk ng transplant. At parang ayan nga rin yung gagawin o yung gagamitin para dito kay Bonnie. At so now, in connection kay Dr. Vegapunk, ay nakita nga natin sa dulo ng chapter ay etong si Dr. Vegapunk at Kuma ay naging masaya na nga etong dalawa na to. So nagkasundo na sila. At may kita nga dyan na etong si Dr. Vegapunk parang ang ganda na ng intensyon para dito kay Kuma. But suddenly, ay bigla ngang sumingit sa eksena etong si Saturn. Nakita nga natin na nakikinig siya sa usapan ng dalawa na to at bigla niyang nabanggit ngayon na etong si Dr. Vegapunk ay sinasayang etong pagkakataon na to at siya ay meron siyang alam, meron siyang idea kung ano yung gagawin para nga dito kay Kuma. So kitang kita na etong si
Saturn may masamang balak para dito kay Kuma at baka nga siya pa yung dahilan kung bakit na-ruined itong magandang intensyon ni Dr. Vegapunk para dito sa project niya para kay Kuma. So kaya nga, ay di ba mapapansin nga natin na sinabi ni Bonnie dito kay Saturn na pinatay niya itong tatay niya si Kuma. Natayan nga, kaya niya sinaksak itong si Saturn kaagad dyan. So kung mapapansin nyo nga, ay pareha sinasabihan ni Bonnie itong si Dr. Vegapunk at saka itong si Saturn na sila yung pumatay dyan kay Kuma. So siguro possible niyan ay narinig ni Bonnie yung usapan ng dalawa na to, ni Saturn at saka ni Dr. Vegapunk, kung ano yung gagawin dito kay Kuma. So ang pwedeng nangyari dyan, etong si Saturn baka kinausap etong si Dr. Vegapunk na burahin nga yung mga alaala neto ni Kuma at gawin ng cyborg na lang ng tuluyan etong si Kuma. Pero hindi pumayag etong si Dr. Vegapunk pagdating dun sa tuluyang i-erase yung memory ni Kuma. Kaya ang ginawa niya ay preserve niya etong memory ni Kuma sa isang ligtas na kwarto dyan sa may laboratory niya. So siguro ay para nga itago rin yan doon sa mga world government at pati dyan kala Saturn. So para nga protektahan kahit papano itong memory ni Kuma since na naging magkaibigan na nga sila. So kaya nga yun sa pagdating dito sa mga katagang sinabi ni Kuma na deal with the devil, parang dito pang araw yan babagsak kay Saturn dahil nga imbis na maganda na sana itong intention ni Kuma tuloy ni Dr. Vegapunk kay Kuma ay parang hindi na naging maganda, naging pangit pa yung project kay Kuma dahil nga sa pagsingit nito ni Saturn. So kahit ako feeling ko si Saturn talaga yan kung bakit naging masama, naging pangit yung nangyari dyan nga sa project ni Dr. Vegapunk para kay Kuma. But then ay pagkatapos nga dito sa side nila Kuma, Dr. Vegapunk at Saturn ay talo naman dito yan sa pagtatagpo ni Kuma at saka nga ni Dragon. At so dito ay sinabi nga ni Dragon na ipaubaya na ni Kuma yung fate sa pag-ihip ng hangin. At so now ay pinoint out dito na etong si Oda in-special niya yung pagkakasulat dun sa salitang wind nung binanggit ni Dragon yan. So of course, nung nakita natin ay nung binasa natin yan, naka-English translate na yan Pero nung naka-Japanese pa yan, nung sa salitang Hapon pa yan, ay may kita nga doon na special yung pagkakasulat ni Oda sa salitang wind. So doon ay parang sinasabi na etong si Oda parang tinitis na naman tayo na etong si Dragon may kinalaman siya pagdating sa hangin. At so kaya nga ngayon, mas tumataas tuloy yung suspecha ng marami na etong si Dragon ay may kapangyarihan nga ng hangin. So yung nakain niyang devil fruit ay connected dyan nga sa hangin. So nung sa mga nakaraan nga ay marami tayong nakakita na etong si Dragon kapag dumarating siya ay meron nga mga hangin-hangin ganyan. So pati nga nung niligtas niya itong si Sabo, meron ding hangin doon So kaya nga sinasabi na etong si Dragon yung nakaing devil fruit talaga niyan is more on sa power o sa kapangyarihan ng hangin. At isa pa, kung mapapansin nyo nga, pati yung pangalan ng barko nito nila Dragon connected din sa hangin Wind Grandma. Yan nga yung pangalan diba ng barko nito nila Dragon. So kaya parang it makes sense naman kung eto nga sakali si Dragon may kapangyarihan siya ng hangin. At so kaya ang tanong ay kayo ba guys, ay sa tingin nyo ba ay eto na nga si Dragon yung wind user? At ang isa pang tanong dyan ay pupunta ba etong si Dragon dyan sa may egghead para tulungan naman etong sila Kuma, etong sila Bonnie. At so after nga nyan is yan guys, so hanggang dito lang muna itong video natin na to. At so ayan, ay kung meron nga kayong mga comments and reaction patungkol dito ay pakicomment na dyan sa baba. At kung meron nga kayong mga prediction ganyan patungkol sa kung ano naman yung mangyayari sa chapter 1100 ay pakicomment na lang din dyan at pwedeng pumili ako dyan. So yun na naman guys, at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So huwag nyo rin pala kalimutan mag-iwan ng like at pakifollow ito sa Facebook page natin. So yung link nito ay nandiyan dyan lang sa may comment section natin. So yun lang naman, so lagi mag-ingat, God bless inyo lahat at kita-kits tayo ulit.